Hello mga karelasyon. Alam nyo, ang isang relasyon ay parang isang bangka. Hindi ka uusad kung iisa lang ang nagsasagwan. Uusad man yan pero napakabagal at napakahirap. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ang punto na mapapagod ka kung ikaw na lang ang laging nagbibigay, umiintindi at lumalaban. Ang masakit pa, minsan hindi mo agad napapansin na matagal ka nang mag-isa sa laban. Kaya kung nararamdaman mong may nagbago, baka panahon na para tignan ang mga senyales na ito. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ikaw na lang ang laging unang lumalapit kapag tapos ang away. Hindi masamang unang magpakumbaba. Pero kung sa bawat tampuhan, bawat away, ikaw na lang ang laging sumusuyo, humihingi ng tawad, o gumagawa ng paraan para magkaayos. Habang siya ay naghihintay lang, unti-unting mawawala ang balance ng relasyon. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi paligsahan ng pride. Parehong dapat marunong umintindi, magpakumbaba, mag-usap, or else walang patutunguhan. Number 2, ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust sa lahat. Ikaw ang nagpapalit ng mga schedule, ina-adjust mo para lang sa partner mo. Ikaw ang umiintindi, ikaw ang laging nagpaparaya. Sa umpisa, ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Pero habang tumatagal, napapansin mong bihira niyang gawin or tumigil na siya sa parehong sakripisyo na ginagawa mo para sa kanya. Kumbaga, naging one-sided na lang. Kapag iisa lang ang marunong mag-adjust, hindi na partnership ang tawag doon. Number 3, nawawala na ang curiosity niya sa buhay mo. Dati, interesado siyang malaman kung kumusta ang araw mo, ano na ang nangyayari sa iyo, ano ang mga iniisip mo, pangarap mo. Ngayon, parang wala na siyang pakialam o parang wala na siyang gustong malaman. Kahit may malaking pagbabago, may mga nangyari sa buhay mo, hindi na siya nagtatanong. Kapag nawawala ang interest na kilalanin ka pa o alamin ang nangyayari sa iyo, may bahagi ng relasyon na unti-unti na ring nawawala o namamatay. Number 4, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para magkita kayo, para magkausap kayo. Ikaw na lang ang nagchat-chat, nagte-text. Ikaw lagi ang tumatawag. Ikaw lagi ang nag-aaya. Pero sa side niya, wala. Subukan mong tumigil sandali. Kung halos walang mangyari, baka panahon na para maghunos dili ka, para i-assess mo ang relasyon ninyo. Number 5, hindi na niya inaayos ang mga problemang paulit-ulit mong sinasabi. Lahat ng relasyon ay may pagkukulang. Pero kapag paulit-ulit mong ipinapaliwanag ang mga nararamdaman mo at wala pa ring pagbabago, hindi na iyon simpleng pagkakamali. Minsan, senyalis na iyon na hindi na niya nakikitang mahalagang protektahan niya ang relasyon. So, literal, na wala na siyang paki sa'yo. Number 6, mas ramdam mo ang pagod
kaysa saya. Kapag madalas kang umiyak kaysa ngumiti, tumawa, mas madalas kang nag-o-overthink kaysa nagiging panatag, at mas marami kang gabing nagtatanong kung okay pa ba, kung sapat ka ba. Baka hindi na pagmamahal ang nagpapalakas sa relasyon, kundi isa na lang pagtitiis. Number 7, hindi ka na niya isinasama sa mga plano niya. Kapag ang mga plano niya sa hinaharap ay parang wala ka na sa picture or larawan, mga lakad, desisyon, o pangarap na hindi ka man lang nababanggit, unti-unti kang nagiging isang spectator sa buhay ng taong dati ay kasama ka sa bawat plano. So, kapag para ka ng invisible sa isang relasyon, sana mauntog ka na. Number 8, ikaw na lang ang naniniwalang kaya pa. May mga taong nananatili hindi dahil gusto pa nilang ayusin, kundi dahil ayaw lang nilang magmukhang kontrabida. Habang ikaw ay punong-puno ng pag-asa, siya naman ay matagal nang emotionally nakaalis na. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Number 9, pakiramdam mo kailangan mong patunayan araw-araw ang worth or halaga mo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi ito pinaparamdam na kailangan mong laging mag-perform para lang mag-stay siya. Kung araw-araw mong iniisip kung sapat ka pa ba, baka ikaw na lang ang kumakapit habang siya matagal nang umayaw. Number 10, ikaw na lang ang natatakot na matapos ang relasyon. Ito yung iniisip mo na baka mawala siya. Natatakot ka. Ayaw mong mangyari ang ganong sitwasyon. Habang siya ay parang tanggap na kahit ano ang mangyari. Malaki ang posibilidad na magkaiba na kayo ng ipinaglalaban. At ang pinakamasakit, hindi mo kayang iligtas ang relasyon kung mag-isa ka na lang. Truth hurts, pero kapag ganyan, let go. So, ayan po mga karelasyon. Ang relasyon ay hindi sinusukat sa dami ng sakripisyo mo. Sinusukat ito sa kagustuhan ninyong dalawa na manatili at lumaban para sa isa't isa. Kung napansin mong ikaw na lang ang kumikilos, huwag agad mawalan ng pag-asa. Mag-usap muna kayo. Bigyan ng pagkakataong maayos ang problema. Pero kung paulit-ulit na lang at wala ng pagbabago, tandaan mo ito. Hindi kabawasan sa pagmamahal ang pagpili sa sarili kapag ikaw na lang ang lumalaban.